Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. The Empty Bedroom. Isa na namang video ni Isaac ang nag-viral kamakailan lang. Matatandaan na na-feature na natin ang nakakatakot na karanasan niya sa kanyang trabaho at kung ano ang nagpaparamdam sa kanya dun ay tila sinundan na din siya sa kanyang tahanan. Isang gabi, nakarinig siya ng ingay sa bakanting kwarto niya. Kaya bago siya maligo ay nag-iwan siya ng camera na nakaharap dito. At eto ang nangyari. Just to show you, there's nobody in here. Okay. Just me. I'm home alone because I live alone. Would make a reason would be sensible why I would live alone. What I'm gonna do is I'm going to set my camera up right there, and I'm gonna go hop in the shower. All right. See you guys after my shower. Bago niya itinutok ang camera sa kwarto, ipinakita muna niya na walang tao doon at wala ding ibang gamit sa loob nito. Matapos nun ay nagpunta na siya sa kanyang banyo para mag-shower. Habang naliligo siya, katakatakang bigla na lang bumukas ang ilaw sa kwarto. Matapos ang ilang sandali, makikita mo ang nagbubuong anino sa likod ng pinto. Dahan-dahan itong nag-manifest at saka ito naglakad pakaliwa. Matapos nun ay muli na namang namatay ang ilaw at maya-maya pa, bigla na lang bumukas ang pinto ng mag-isa. Maririnig mo pa ang kaluskos at ang click ng lock sa pinto bago ito bumukas ng mag-isa. Ganado pa si Isaac sa kanyang pagkanta, kasabay nun ay unti-unti ding nagsara ang pinto. Muling bumukas ang pinto ng mag-isa at may nagbukas na muli ng ilaw sa loob ng kwarto bago ito muling namatay ng kusa. Ang entity kayang tumakot sa kanya sa ospital ay ang parehong entity na sumunod sa kanya sa bahay niya. Marahil nagsisi ang multo sa ginawa niya. Imbes na matahimik ay nabulabog pa mismo ang space na ginagalawan niya dahil sa pagkanta ni Isaac. Pero ano sa tingin niyo? Ito ba ay totoo o isang elaborate hoax lamang? Jukebox Machine. Si Toothy ay isang caregiver at siya ay nagtatrabaho sa isang retirement home. Karamihan sa kanyang video ay tungkol lang sa mga ganap sa trabaho niya. Walang tungkol sa paranormal o mga nakakatakot na bagay. Ngunit ang tatlo sa post na pinakita niya ay medyo naiiba. Shinare niya ang nararanasan niya sa retirement home tungkol sa jukebox machine nila dito na bigla na lang umaandar ng mag-isa. I know where that's at.
follow our own, the sins of us all. I can't think of any better reason to do the next good thing today, so let's pass it on. I'm Alex, and this reverse of the day. I'm positive, encouraging K-Love. We work with a lot of dead people. Graveyard shift at alas 3 ng madaling araw. Umandar ang radio ng mag-isa at nang lapitan niya ang jukebox ay nakatodo ang volume nito. At hindi nga lang isang beses itong nangyari. Dude, no. 'Cause no. Dude, no. Oh, hell no. It turned on again? You're lying. And someone had to turn the fucking dial all the way the other way for it to be doing this. What the fuck? So I don't know what's going on. Ang sabi niya marami silang mga nagiging alagang matatanda na doon na din pumapanaw, kaya maaaring sa retirement na din nananatili ang kanilang kaluluwa. Ngunit sa huling video niya, muli siyang may naramdaman sa fitness center ng retirement house, kaya kinuha niya ang kanyang camera para mag-record. Pakinggang mabuti. I am hearing shit. And it sounds like me. Oh my god, this place. I don't think it's Caleb. Hello. Sa simula ng video, maririnig mo ang isang boses ng babae na sinabing, "What are you doing?" Kahit wala siyang kasama ng oras na yon ay may ibang boses pa rin na rumihistro sa video. Bukod doon, matapos niyang makapanig sa hagdan, isa na namang boses ang maririnig na sinabing, "She is coming." Eto ba ang boses ng ilang pumanaw na sa retirement home na yon? Kayo na ang magpasya. Sister's Funeral. Sa videong ito ni Ale Valencia, pinapakita niya ang mga pinagdadaanan ng kapatid niyang si Michelle na lumalaban sa cancer. Pinapakita niya na kahit sa kabila ng hirap na nararanasan ng kapatid niya ay nananatili pa din itong positibo. Pero sa kasamaang palad ay natalo pa din ang kapatid niya sa pakikipaglaban dito habang ang pamilya ay nagluluksa. Isang kakaibang pangyayari ang nabideohan nila. Bigla na lang gumalaw ang puting lobo ng mag-isa. Para itong may sariling buhay na pumunta sa kwarto at tinabihan ang lalaki sa kama. Ayon kay Ale, ang lalaki sa kama ay isa pa nilang kapatid na hindi na pagpaalaman ni Michelle.
Naniniwala sila na ang nangyaring ito ang paraan niya para makapagpaalam sa kanya. Paulit-ulit na lumapit ito sa bata na parang kino-comfort siya nito. Pero ang lahat ng ito ay biglang nagbago nang bigla na lang siyang makaramdam na may kumalabit sa likod niya. Makikita mo ang reaksyon ng bata sa nangyari kaya napatayo na lang ito at napahawak sa likod niya. Maaari kayang ibang entity ito disguising as their sister at inuutos sila nito para mapalapit sa pamilya nila? Matapos naman nga daw mailibing ng kapatid nila ay natigil na din ang pagpaparamdam sa kanila. Ikaw ka Goosebumps, naniniwala ka ba sa patay na bumabalik? Security duty. Isang security guard sa Chile ang nagkaroon ng kakaibang karanasan sa pinapasukan niyang trabaho. Siya ay ang nakadestino dito tuwing gabi at siya ang namamahala sa seguridad ng compound. Isang gabi, habang ginagawa niya ang kanyang rounds sa building ay bigla na lang siyang nakarinig ng nakabukas na shower. Kaya kahit natatakot ay pinuntahan niya ang pinanggagalingan ng ingay. Ito ang sumunod na nangyari. No mames, escucha la puta regadera, güey, del puto baño, güey. No mames. Necesito que alguien venga, güey, me estoy cagando de miedo, güey, al chile, güey. Oiga, güey. No mames, güey, no prende la puta luz, güey. No mames, Cuchi, güey. ¡No seas ojete, güey! ¡No mames! Pagpunta niya sa restroom, maririnig mo ang ingay ng nakabukas na shower. Malas lang niya na sira pa ang ilaw nang buksan niya to. Pagpasok niya dito, pagharap niya sa shower area, isang puting mukha ang nakasilip sa kanya. Parang hinihintay siya nito na makita siya bago ito mawala. Bahagya mo lang makikita ang mukha pero hindi talaga maikakailang may tao umulto doon. Mabilis din itong nawala na parang sa isang kurap lang naglaho na to. Kung hindi nga ito nakunan sa camera ay mahirap paniwalaan ang claim niya about sa nakita niya. Matapos ng engkwentro niya dito ay napatakbo na lang din siya sa takot. The camera. Ibinahagi ng poster ang natuklasan niyang laman ng camera na nabili niya sa isang dark web. Nang matanggap niya to ay makikita mo na meron itong red stains na parang ang natuyong dugo. Without really thinking much about the history of the camera, nilinis na lang niya ito para magamit na lang din niya. For some reason, kapag gagamitin niya ang camerang to sa aso niya, nagiging balisa ang aso at tinatahulan nito ang new gadget niya. Tuco, ven. Ven, mira. Tuco. Una foto, Tuco. No. Mira. Tuloy-tuloy ang pagtahol ng aso as if it can sense something wrong. Siguro ay kung nakakapagsalita lang ang aso ay wawarningan niya ang amo niya tungkol dito. Basta tuwing lalapit o makikita ng aso niya ang camera, nagpapakita ito ng kakaibang pagkilos. Isang beses, naisipan niyang tignan ang laman ng camera. Nagbabaka sakali siya na baka may laman pang files ang memory nito at hindi nga siya nagkamali sa akala niya. Son fotos de una familia. Parece que viven en Estados Unidos. Todo se ve muy normal. Esta foto me sacó un susto. Nang tignan niya ang laman nito, sa una wala ka namang makikitang kakaiba dito. Ang folder ay puno lang ng mga larawan ng pamilya na nakatira sa Estados Unidos. Mga larawan tuwing may event sa buhay nila o di kaya ay kapag nagsasama-sama ang pamilya. Parang ang mga Pilipino ang nasa larawan. However, sa pinakahuling larawan, isang nakakatakot na mukha ng babae na may maitim na mata ang nakita niya. Nakakapangilabot ang itsura nito.
Ngunit pinagpatuloy pa din niya ang pag-uusisa sa camera at isang secret folder ang nakita niya. Parece ser su casa de noche. Todo está muy desordenado. Es obvio lo que está regado en el suelo. Realmente no sé qué opinar. La última foto. Nang buksan niya ang secret folder, makikita mo ang larawan ng bahay. Madilim dito at walang kailaw-ilaw sa loob nito. Ito ay ang parehong bahay na nakita niya sa unang folder, pero sa pagkakataong ito, gulo-gulo na at sira-sira na ang mga gamit sa loob. Makikita mo pa ang isang larawan na puro dugo ang carpet nito, at ang nakakapangilabot sa lahat ay ang nakitang katawan ng isang babae na nakahandusay sa sahig at duguan din. Hindi alam ng poster kung ano ang nakita niya, pero parang nga daw itong crime scene. Pamilyang may nakaalita na cartel kaya pinatahimik sila nito. Maari kaya na ang nakitang babae sa huling larawan ay ang biktima. Kung ganoon, ito ba ay kaluluwa na lang kaya iba ang itsura nito? Sa ngayon ay walang kasagutan dito at ang mga larawang ito ay mananatili munang misteryo. Mabibigyan lang tayo ng sagot kung ito turn over niya ang camera sa otoridad at kung may iimbestigahan ang kaso. Pero katulad ng dati mga ka-goosebumps, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at Goosebumps Top 5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.